itong si Lunen. Asa na yon si Lunen? Lunen! O, ito. Balita dito po sa Manila Times. Kasi po, ang ginawa ni Lunen, gumawa siya ng draft rulings. Iba-iba. Supreme Court Associate Justice Marvic Lunen Victor Marvic Mario Victor. Pati yung pangalan po ni Lunen talagang nakakalito. Ano ba yung pangalan mo talaga? Marvic, Mario o Victor? Pati pangalan niya nakakalito. Justice Marvic. Pero tingin ko rito, ang nagkamali nito, yung Manila Times, ano? Ano kaya? Kasi, ang pagkakaintindi ko, ang Marvic, kombinasyon ng Mario at Victor. Marvic. Yan nakasulat dito. Marvic, Mario, Victor. Appears to have circulated several versions of his draft decision on the December 16 election protest of former Senator Ferdinand Marcos Jr. before the High Court sitting as Presidential Electoral Tribunal. Iba-ibang bersyon. Pati yung mga kasama niya, mga kababayan sa Supreme Court, nalito. Imagine that. Matatalino ang mga justices. Hindi ka man maging abogado o na pagiging abogado kung di ka matalino. Kontra niya kita dyan, Mr. Maraviles. Bakit anya si Luni? Tama talaga. Marvic? Alam ko ang pangalan niyo. Sinerge ng aking anak, Marvic Mario Victor. May pamor ka pa. Apelido na to, Lunen. Pati yung nanay ni ano, nalito na siguro. Pati yung nanay ni... Kasi, normally po, sa normal na pag-iisip ganito, tulad ng aming presidente sa school, ang pangalan niya, Maria Luisa yon, mami. Si Malo. Si Malo. Si President Malo. Ay, di bali. Basta ang tawag namin sa kanya, Mamalo. Kasi yung pangalan niya is Maria Luisa yata yon. Kaya Malo. Hindi ako nagkamali. Iwan ko nang sabihin yung family name. Baka malatha. And so, dito, Marvic, yun ang pagkaintindi ko. Marvic, Mario, Victor. Ito pala, Marvic, Mario, Victor. Minarvic. Anyway. Ganon talaga yung pagkapangalan sa kanya. Kaya po, pati yung pagdesisyon niya, mga kababayan, na-influence ng pangalan niya. Marami din ang bersyon. So, yung mga kasama niya, mga kababayan sa Supreme Court, nalilito. Ano niya ito? Bakit ang daming bersyon? Ay, mga members ng Supreme Court, wag na kayong magsaka. Maraming bersyon kasi. Yung isa, ang nagsulat niyan, si Marvic. Yung sunod na bersyon, si Mario. Lahat sila Associate Justice ng Supreme Court. Yung pangatlong bersyon, si Victor. Gets ninyo? Mga justices ng Supreme Court. Marcos Hadran,
for Vice President against Maria Leonor. Buti pa ito, dalawa lang eh. Maria Leonor Robredo. And lost by 263,473 votes. Yan nakasulat dito. Pero kung sa Amerika ito, may nakasulat ng fake news. He filed the protest accusing Robredo of massive electoral fraud, anomalies, and irregularities. Sources in the court immediately familiar with the case told Manila Times that Leonen himself handed out copies of draft resolution to Chief Justice Diosdado Peralta and the 13 other justices of the court during the en banc meeting on last January 12, so they could deliberate on it. But one source said some of the distributed copies were different from the others, and there was no telling which one was the original draft. Tama po yung analysis ko dito, mga kababayan. Tama. Yung ibang draft, ang gumawa po si Victor. Yung isa naman si Marvic. At yung isa, si Mario. Ano yung tawag doon? Yung suspect. Ano sa Tagalog yung suspect? Ha? Hindi. Ang salarin. Yan ang magandang term doon. Ayan po ang salarin dito. Ini maintindihan. Alin ba dito? The source said Leonen must have deliberately circulated several versions to unmask the justice who leaked earlier documents written by Leonen. Some words were misspelled. Possibly si Marvic yung may gawa ng misspelled version. In paragraphs, in quotations, that were some of the copies were missing, si Mario naman ay may gawa noon. From others, the insider said, it was learned, mga kababayan. One justice received a 97-page draft. And another 196 pages. Kulang ng isa. O tama, tatlong version nga. And two others, 95 pages. One was only, mas marami. Isa, dalawa, tatlo, apat. 5 version. 5 version po. One was only 93 pages long. Another source believes that Leonen's attempt to catch the leaker has compromised the integrity of the original draft and left the court totally confused. Masama talaga po ang epekto nitong virus. Walang sinasanto. Pati yung utak na tinamaan pati yung utak ng isang justice, mga kababayan ng Supreme Court. Ba't gagawin mo yun? Para lang hulihin mo yung nag-leak? Ba't mo gagawin yun? Para kang bata? Or ang intensyon, mga kababayan, nito ay para i-delay talagang i-delay hanggang matapos na lang. Doon pa lang sa confusion, ng mga justices na nalito na, gulong-gulo na yung isipan, ayusin mo na niya. Nasayang yung panahon. Another delaying tactics para tuloy-tuloy ang pagsasalita ng history at computation ng mathematics
ni Lomi. Tuloy-tuloy, mga kababayan, ang alam mo, Anya, yung nangyari, 1947, Anya yon, di ba? Yung gira. Rule 13, Section 6A of the Supreme Court's internal rule states that any decision shall state clearly it is intentional, mga kababayan. And it is a violation of Section 6 of Rule 13 ng Supreme Court mismo. Tingnan ninyo mga tao ito. And distinctly, the facts in the law on which it is based, because of the scheme of Lunen, one justice is holding a different draft from the others. Let me have a copy niya. Iba naman yung kopya mo. Binabasa sa kopya ng... How can the justices vote intelligently? O nga naman. Paano? Anong bubutuhan doon? Iba yung draft copy na hawak ng isa, ng bawat isa, iba-iba. Sama talaga itong virus na to. Sama ng epekto sana sa mga matatalino dito sa Pilipinas. Naging oo. Attorney Larry Gadon, pasok! Another insider said, even the watermarks were different. May ganon, the PET is scheduled to discuss Lunen resolutions today. February to. O paano? Tingnan natin kung naayos na po ito. Dapat dito mga kababayan may sanction. Pag may ganito mga dapat may penalty siya. Isa-sanction mo siya, suspension through votes ng maggawa kayo ng ng batas, or could it be possible na kasama sa sa internal rules? If it is deliberately done, talagang sinadya niya, di-sanction ninyo. Walang sweldo na isang taon walang sweldo. Hindi yan gagawa na. Kalukuhan. Walang sweldo niya, kugutom yung pamilya for 1 year. Saan ka pulutin na? Justice ka, ganyan ka mag-isip? The sources agree that the case will most likely be called again or the deliberations reset. O, kita ninyo. Hindi natin pwede ito pag-usapan kasi, una, iba-iba yung kopya natin. Hindi man in-identify ni alin dito yung authentic. Alin talaga dito. O ito, kulang ng page. Because of the entry of newly appointed Justice Joseph Lopez and to give time for the magistrates to review the ruling in depth. Ayun tuloy. Hindi tayo pwedeng mag-deliberation ngayon. Pag-aralan muna natin. Tingnan natin. Kung alin dito, we will review first the ruling. Kung ano to, sabi ko sa inyo. What seems to be the only consistent thread is Lunen's recounting of the 4 elections protests filed before the PET. That of former Senator Miriam Defensor Santiago against former President Fidel Ramos, former Senator Manuel Rojas III against former Vice President Gigi Marbinay, actor Donald Alan Poe, si Pando, against former President Gloria Macapagal Arroyo and former Senator Lorna Regina Ligarda against former Vice President
Emmanuel Noli Di Castro. The Marcos case has been pending before the PAT for the better part of 4 years, having been filed by Marcos on June 29, 2016. Inubos na lang mga kababayan nila yung panahon. In his protest, Marcos questioned the results from 39,221 clustered poll precincts in 3 provinces in Maguindanao. Ayan po mga kababayan, mga kabongbong, pasensya na po kayo. Kasi po, ang ating bansa ay nilukob. Nilukob ng mga tao na kontrolado ng masasamang espiritu. Kaya importante po, mga kababayan, mapag-usapan natin ang Diablo. Gawain ito lahat ng Diablo po. Confusion. Deception, confusion. Kasi po sa ating Panginoon, hindi wala yun. Sa ating Panginoon is clarity. Clear in sound mind. Ang sa Diablo po, confusion, deception. Yan ang sa Diablo po. Yan ang totoo.